Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako, ebidensya ng di umano'y money laundering ng pamilya ni BBM isinapubliko ng Hong Kong at Taiwan. Witness nagsalita na. Naku, ang whistleblower, kabibig ba, nagsalita at may mga dokumentong pinapakita, mga kabibig. Naku, paano kaya ito sasagutin ng pamilyang Marcos? Babasahin ko muna, kabibig, ha? Philippine Marcos family reported for money laundering in Hong Kong. Taiwanese businessman Mr. Peng daw ang pangalan, di umano, submitted evidence to the Anti-Money Laundering Department of Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong on the 14th of this month, reporting that the Marcos family of the Philippines was engaged in money laundering activities in Hong Kong in the name of bulk gold transactions, the amount of which was extremely huge. Mr. Peng said that the Hong Kong Money Monetary Authority has filed a special case. This case involves a large amount of gold trading. The whistleblower has obtained evidence of a batch of 350 tons of transactions and obtained information on 18 bank accounts of the Marcos family around the world involving deposits of more than 100 billion US dollars. Imelda Marcos, wife of the former President Marcos, authorized her House Speaker Indita to act as the seller through differential companies to sell gold to several European and American companies from 2006 to 2011. The transactions were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong, and the whereabouts of the cashed funds are unknown. More than 10 middlemen involved in the transaction came from the United States of America, Australia, Japan, South Korea, Taiwan, and the Philippines. And Mr. Peng was one of them. According to Mr. Peng, the Marcos family has held a huge amount of gold since the 1990s, far exceeding the normal commercial or personal holding scale, and has failed to provide proof of legal origin. The source of the gold is questionable, and there is sufficient reason to suspect that it is ill-gotten gains. According to Hong Kong's Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance, CAP 615, anyone handling large amount of properties must perform due diligence obligations to ensure that the source of the property is legitimate. The family failed to fulfill this obligation and is suspected of violating the law. Hala ka, mga kabibig. Ito may video tayo, mga kabibig. Ipapanood natin na kuha daw ito sa news sa Hong Kong or either sa Taiwan. Share ko lang sa inyo, mga kabibig. Ito kasi ang nakita ko. Okay. Yan, kabibig. Oh. Yan. It's all about money laundering, mga kabibig. At nabalita na yan ni Maharlika, si Boljakera. Opo, si Boljakera Maharlika ay nagbigay na ng kanyang opinyon at tinalakay na niya kung ano ba talaga ang laman dito. At si Attorney Harry Roque din, kabibig, ay nagsalita na hinggil dito, mga kabibig. O, ito ha. Hanapin ko yung news ha. Hanapin ko yung, ito pala yung article from Micronews. Micronews, okay. 315 tons of gold, the dark secret of money laundering by the Marcos family in the Philippines exposed with many victims in Thailand. Uy, tama kaya ito? I-share ko sa inyo, kabibig, ha. Babasahin natin kung ano ang laman. Ito yung, kabibig, oh. Yan. Kita nyo naman. Diba? O, yun. Gold talaga. At meron pang mga ano dito, oh. Oh, yan, strictly confidential. Mga documents to, mga kabibig, ha.
On December 2, 2009, to HSBC Private Banking Management, dito private bankers. Herewith, the undersigned is renewing for the 7th time my official and valid authorization for my signatory, Miss Antonia R.V. Indita, aka Shirley Kuali Young, to be my true and lawful signatory in any monetary transaction in your good bank, the Hong Kong Shanghai Bank HSBC, based in China, Hong Kong, and Singapore. Your honesty and loyalty to the family, the Romualdez and Marcos, cannot be contested, thus continuing me to trust her that much. Please be advised to treat this extra confidential and private. Thanks and on. Pero mani ano daw yan? Email daw Romualdez Marcos. Meron pa dito mga dokumento, mga kabibig, pinapakita. Naku po. Ano to? The side contract of sale and purchase agreement, revocable commitment of payments. Meron dito mga nakapirma, mga witnesses pa. Hala, ang dami palang mga bangko, na naku, for safekeeping daw. May Switzerland, tapos saan pa dito? Ang dami mga kabibig. Bilyones ang pinag-uusapan dito. Nako, may mga ebidensya mga ba ito? Nako po. Nako, ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang magiging sagot ng pamilya Marcos hinggil sa issue na ito, mga kabibig? So maghintay-hintay tayo kung ano ang kanyang reaction hinggil dito. Kaya pinag-usapan na yan ni Madam Maharlika, mga kabibig, at pakinggan natin ang buljaka ni Maharlika hinggil dito. Let's watch this video, mga kabibig, from Madam Maharlika. Okay, wait for a while. Ito na si Madam Maharlika. Ito na. Go. Palangga, how are you? Kumusta kayo lahat? So, ngayon ay pag-uusapan natin ang breaking news. I don't know, mukhang hindi binabalita ng mainstream media ang balita patungkol dito sa 350 tons na ginto grabe, at money laundering ng mga bangag, right? Ng mga bangag na pamilyang Marcos. At pag-usapan din natin mamaya yung raid sa bahay ni PRRD, at nakikita natin ito ay isa lamang sa mga diversionary, okay, tactics o mga propaganda ng mga bangag para gipitin ang Duterte administration, lalo na nga nakikita nila na masyadong malakas si Inday Sara. Right? So, bago tayo pumunta dyan, actually, ipapakita natin sa inyo itong balita na ito, mga kababayan. Ito ay hindi, chinek natin, hindi pa, so far, hindi pa yan binabalita ng mainstream media. Mukhang natatapalan talaga. Tignan natin mukhang natatapalan ng kanilang mga ngangabels. Kasi April 30 yung balita na yan Gold, tignan natin Okay. Tignan natin. Okay, so far, walang nagbabalita. Although may mga nag-post na. Okay, may mga nag-post na in the past. Tignan natin. One day ago, may mga nag-post na. Pero wala tayong nakitang nag-post patungkol dyan sa issue na yan. Babasahin lang natin yan. Sa issue na yan, na kung saan, mga kababayan, ay according sa report na yan, ay 350 tons. Okay? 300, grabe, no? 150 tons of gold. Ano yung title niyan, di ba? Okay? Ayan, Okay, PRE News. Okay? 350 tons of gold. Dark money laundering secrets of the Marcos family in the Philippines exposed with numerous victims in Thailand. Ayan, April 30, 2025 po yan. Inulat ng dyaryo niyan. Actually, hindi lang yung dyaryo na yan, ay ang media na yan ang nag-report yan, mga kababayan. So makikita ninyo, mga palangga, na habang kayo, sabi nga natin, habang kayo ay nakikipaglaban sa inyong buhay, sa gutom, itong mga bangag na pamilyang ito ay talagang talagang hinahakot o talagang sinasaid ang mga dugo ninyo. Kasi according to that report, mga palangga, ng Taiwanese media, Taiwanese media outlet, K-News, a certain Mr.
Mr. Peng, ayan, na businessman, okay? Mr. Peng, ayan natin to. Mr. Peng at Taiwanese businessman ay nag-submit ng report dito sa mga aktibidades ng mga illegal na aktibidades ayon sa kanya at ang anti-money laundering nag-submit siya ng report dito sa Anti-Money Laundering Department ng Hong Kong. Alright? Ngayong April 14. So, in-accuse niya na ang pamilyang Bangag ay gumagamit ng mga big transactions or large transaction ng ginto, di ba, sa Hong Kong para i-cover up, okay? According to him, yung malakihang transaksyon at money laundering na may na malakihang transaksyon, right? At ito ay money laundering activities na nasasangkot ang mga bangag na pamilya sa sobrang laking halaga. Then, sabi pa dito ni Mr. Peng na yung Hong Kong Monetary Authority ay nag-establish na ng Special Investigation Team para sa kasong ito. At yung konteksto, yung content ng report na ito, ayun na nga, ay sangkot sa malakihang gold transactions. At among these transactions, among them ay isang batch ng gold. Isang transaction lamang na nagtitimbang ng 350 tons. At according to the report, and relevant evidence has been obtained. So ngayon, mga kababayan, i-forward lang natin to. Right. Alright. So makikita nyo yung dito, no? Yung document ito. So nakita nyo naman, di ba, yung ginto natin ay, ang ginto natin, even itong pag-upo ni Bangag, di ba, ibinenta nila yung ginto natin na hindi natin alam, hindi in-update ang bayan kung nasaan na napunta itong mga ginto ng Pilipinas. Pero dito sa case na to, mga kababayan, dito sa report na tayo, pakita lang natin itong mga dokumento dyan na 2009. Okay? So, alright. So, basahin lang natin to, ano? Alright. So, wait a minute. Alright. So, ngayon, yun na nga, in-expose ng whistleblower o ng puting ahas na si Mr. Peng. At sinabi nga niya na nagkaroon ng investigation sa authority ng Hong Kong dahil itong whistleblower na ito ay meron... Ang question ba, kung totoo ba itong mga dokumentong nakuha nila, no? Kasi kailangan talagang, mga OFW natin sa Taiwan at Hong Kong, binalita mga ba ito, mga kabibig? Meron bang pagbabalita hinggil dito? O meron akong makita mga pictures daw ito na kung saan binalita, yan ko mga kabibig, i-share ko sa inyo, ito daw yung pagbalita nila sa itong kasong ito, sa itong money laundering ni BBM. Dito na nangyari kabibig, yan. So nakita mo naman ang pagmumukha ni BBM dyan, sa news daw ito. Pero hindi natin mabasa. Kasi announce an investigation into the Marcos family alleged money laundering through large scale of gold transactions. Ito meron dito Among them, 350 tons of gold were involved in the North Jew 6-day North Square. Hong Kong and China took decisive action and ordered a strict investigation of Marcos Jr. family. Ito pala. Kita nyo? Yan mga kabibig. Yan ang tawag dyan, ang chika na kung saan if totoo nga ba ito or hindi. So ano ang inyong reaction na nabalita na pala ito sa Hong Kong at Taiwan hinggil sa issue na ito mga kabibig? Diba? Naku po. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Lisa Marcos dito mga kabibig? Diba? Ano kaya ang magiging reaction niya kung ano ba? Totoo ba ito or hindi? Nako. So balikan natin ang pasabog din ni Maharlika tungkol sa issue na ito. Let's
listen again to Madam Maharlika sa mga issue. Bakit ito na-connect? Anong pangyayari at bakit ito napag-usapan ulit? Let's watch this video. So ngayon, mga kababayan, tignan natin to. Mayroon palang balita. Okay, tignan natin. Ayan yan, no? Yung mga dokumento na yan. Basahin na natin yung mga documents na yan. Ano sinasabi dyan? Alright. Ayan yung mga documents na sinabit dyan sa report na yan. So ngayon, mga kababayan, may recent, at I think, February last year, ito. Merong reports, only Philippine Star ang nag-ulat. Tignan natin. Pakita natin to sa inyo, ha. I-remove ko lang to. So ito yung mag-connect. Magko-connect ito, stop screen natin, present natin itong isa. Magko-connect ito sa balita from Philippine Star at iba pang news. Alright, tingnan natin to. Ito ha, I think konektado ito na hindi binabalita ng ibang mainstream media. Ooh. 2 Filipinos arrested in Hong Kong for trying to withdraw 10 billion pesos. Ay, 10 billion dollars. Okay? Ayan na binalita yan. Pero hindi masyado hin-highlight o hindi binabalita ng, I don't think na binalita ito ng mga ABS-CBN, Channel GMA News, News 5. Parang hindi ko kasi nakita ito, nare-research ko. Kanina, bago tayo mag-vlog, hindi ko nakita. Alright, sabi dito, Manila, Philippines, 2 Filipinos in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw $10 billion from an HBC branch using fake documents. Yung article kanina na binasa ko sa inyo from the whistleblower Mr. Peng, ang date nun is April 30, 2025. Itong balita na binabasa natin ngayon, prior ito. Yung dalawang Pilipino na yan in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw 10 billion from HSBC branch using fake documents. Diba? Kanina, sa unang binasa natin, it's also HSBC. Okay? So sabi dito, Ramon Rebellosa Jr., 68, and the woman 38 who claimed to be a lawyer allegedly presented a forged capability letter, a guarantee letter, and a certificate of balance of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation to withdraw the funds on February 10. Rebellosa, who claims to be businessman, was denied bail by Principal Magistrate Donso on February 20. Another bail hearing is set on February 27. The offense can put Rebellosa in prison up to 14 years. Hala. So rejected Rebellosa's request for access to his personal belongings so he can contact his relatives in the Philippines and raise money for his bail. Apart from the Filipinos, police also arrested 3 suspects accomplices, a Malaysian man, Taiwanese man, and a woman who used a Hong Kong and Macau travel permit to enter Hong Kong. So ngayon, ang nakikita natin dito mga palangga, ito ay konektado. Hindi naman mag-aakto, okay? Tingnan natin ha. Hindi naman mag-aakto itong mga ito, yung dalawang nahuli, ng mag-withdraw ng 10 billion US dollars. Imagine nyo mga kababayan, 10 billion US dollars. I don't know how much yung halaga nung nung 350 tons. Tingnan natin. Itong 350 tons na to, tingnan natin itong mga dokumento dito. Alright. Yung sulat na yan, alright, dito yan, okay? Nandito yan sa phone ko. Yung letter na yan, pagkaliit-liit kasi na hindi ko mabasa, okay? Tingnan natin ha. Okay. Alright. So, yung sulat na yan, ito. Ayan. Sulat yan ni, to HSBC, sulat yan ni Imelda Marcos. Mga kababayan. Basahin natin. Dear sirs, sabi niya dito, herewith the undersigned is renewing for the 7th time my official and valid authorization for my signatory, Miss Antonia R.V. Indita, a.k.a. Shirley Kua Liang, to be my true and lawful signatory in any monetary transactions in your good bank. The Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, based
in China, Hong Kong, and Singapore. Her honesty and loyalty to the family, the Romualdez and Marcos, cannot be contested. Thus, continuing me to trust her that much. Please be advised to treat this extra confidential and private. Thanks a million. Ayan ba daw? O, signed. Ayan. Based din sa report na yan, ha? Ayan, ha? O, nireport yan ng, hindi lang yan na, yung media na yan ang nag-report. Marami pa. So, dito sa pangalawang letter, basahin natin, ang nakalagay dyan, mga kababayan, right. Natin to. Ipinapakita dyan yung transaction. Ayan, no? Annex A, the side contract of sales and purchase agreement, irrevocable commitment of payment amendment. Transaction code, ito yung gold transaction nila. AU 350MT, seller's code, buyer's code. Ang sabi dito, all the payments pursuant to the sale. Okay? Ayan, basahin ko na napakalabo dyan. All payments pursuant to the sales and purchase agreement in respect to the entire payment mode, each and every tranche of the buyon, okay? Transferred title, ownership, delivery shall be distributed and disbursed to the herein below designated accounts, covering payments to the owners, sellers, the extra bonus, the buyers, and both side mandates and intermediaries, strictly in accordance as follows. Ito yung hatian nila ng halaga ng pera nitong 300 gold na ito. A net proceeds to the owner, sellers, 94% invoice gross value, details of payment directions as below. Number 1, 90% in cash into the designated accounts of owner and seller. 1% in cash to be paid to the paymaster, si Mr. Pio G. Muhar. Ayan, may passport number pa. 1% in cash to be paid to the paymaster, Mr. Jonella. Ewan ko siya ito mga to. Edmond Petron, Philippine passport number, ayan, may information. So yun ang kabibig, yun ang mga pasabog ngayon sa pamilya Marcos. May reaction naman si Attorney Harry Roque dito mga kabibig. Kasi kagabi, nag-live din si Attorney Harry Roque at talagang binulgar din niya. Maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution. Pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Hala mga kabibig. Totoo kaya itong mga revelasyon na ito? Kasi mga OFW dyan sa sa Hong Kong at Taiwan, totoo bang ibinalita ito diyan at ano ba ang konteksto? 'Di ba? So sana magsalita ang Malacanang hinggil dito kasi pinag-uusapan na 'to ng sambayanang Pilipino at makakaapekta ito sa mga tumatakbong senador na under sa alyansa slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya mga kabibig, no? Sabi ng iba, nako, yan na talaga, dumating na ang karma. Dumating na, hindi pala tayo ang magbibigay ng karma, kundi ibang bansa ang magbibigay karma sa kanila. Sabi naman kayo dyan. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento, reaction hinggil sa mga madaming pasabog kabibig, no? Itong 350 tons of gold, itong money laundering na ikakaso sa pamilyang Marcos. Meron pa nagsabi na isang netizen, so buong angka ng Marcos makukulong? Hala. So hindi matatapos ang termino ni BBM kasi aarestuhin siya. Naku,
ba yan, kabibig? Yun lang po, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!